Na-stress ka ba? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Lahat naman tayo ay na-stress. May iba, sakto lang ang naranasang stress. Pero yung iba ay sobra-sobra ang stress nila. May iba ding sobrang stress kahit hindi naman malaki ang problema nila. May mga taong ang daming problema sa buhay. May paghihirap, may hiniwalayan ng partner, naging single mom o single dad na sila. May nawalan ng trabaho, financially broke. May mga taong sumuko na sa buhay. Hindi na nila kayang ma-handle ang stress. Kung ikaw ang tatanungin ko, nafe-feel mo ba minsan na parang nalulunod ka na sa sobrang stress? Kung oo, matutulungan ka ng videong ito. Tatalakayin natin kung ano ang mga dahilan ng stress, kung paano ka naaapektuhan nito, at kung paano mababawasan ang stress mo. Marami ang dahilan ng stress. Divorce, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, natural disaster o man-made disaster, pressure sa school, money problem, marami pang iba na hindi ko na babanggitin. Lahat ng yan ay sobrang nakapanlulo mo. Kaya mga taong na-stress ay posibleng magkasakit, magkaproblema sa pagsasama nilang mag-asawa, mabalisa, madepress, at magpakamatay pa nga. Ang stress ay nakakaapekto sa buong buhay ng isang tao. Hindi lang tayong mga adulto ang na-stress. Na-stress din ang mga bata. Ang ilan ay nabubuli sa paaralan o napapabayaan sa tahanan. Biktima naman ng ilan ng physical abuse, emotional abuse, o sexual abuse. Marami ang na-stress dahil sa exam at grade sa paaralan. May mga batang nahihirapan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang nila. Ang mga batang na-stress ay posibleng dumanas ng mga bangungot, mabagal matuto, madepress, o may tendensyang ihiwalay ang sarili. Hindi naman makontrol ng ilan ang kanilang emosyon. Kailangang matulungan agad ang mga batang na-stress. Ang stress ay ang reaksyon ng ating katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa ating buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng ating puso, pati ng ating paghinga. Tataas ang presyon ng dugo natin at magkakaroon ng tensyon sa ating mga muscle. Pero bago pa natin mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan natin. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan natin. Ang stress ay isang natural na reaksyon na tutulong sa atin na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyong ito sa ating utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa atin na kumilos agad. At kung tama ang antas ng ating stress, tutulong ito sa atin na magawa ang mga gusto nating gawin o maging mahusay. Halimbawa, sa panahon ng exam, job interview, o maging sa sport. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa'yo. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa iba. At para makalimutan ang stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalulung sa ibang bisyo. Baka mauwi pa nga ito sa depresyon, sobra-sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba ang epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at naaapektuhan nito ang halos buong katawan. Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at mga bagay na talagang mahalaga sa buhay mo. Para mabawasan mo ang stress, mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Basahin natin ang nakasulat sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Ang ibig sabihin nito ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon, kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Pwede kang mabalisa dahil sa stress, kaya subukan mo ito. Una, tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Maging makatwiran din sa inaasahan mo. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago 3:17. Ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Ang ibig sabihin nito ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin mo ang limitasyon mo.
At alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao. At maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo at ng iba. At baka maging mas maganda pa ang resulta ng ginagawa ninyo. Maging masayahin din. Kapag tumatawa ka, kahit may mali kang nagawa, kahit may problema, mababawasan ang tensyon mo at gagaan ang iyong mood. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Dapat alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo at tingnan ang reaksyon mo. Basahin natin ang Kawikaan 17:27. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan mo din kung paano aalisin ang mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kung imposible ito, gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. Huwag kang mag-focus sa problema. Lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili. Mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema mo ba ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Sikapin mong maging organisado. Basahin natin ang unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay. Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ng stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Kaya dapat may schedule ka at sundin mo ang schedule mo. Alamin mo at itama mo ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Para mabawasan mo ang stress, dapat balanse ang buhay mo. Basahin natin ang Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin nito ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masayahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan na ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Matuto kang mag-relax. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Maglaan ka ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Alagaan mo ang iyong sarili. Basahin natin ang unang Timoteo 4:8. Dahil may konting pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin nito ay ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Kung mag-iihersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka ng masusustansyang pagkain at huwag magpalipas ng gutom. Siguraduhing sapat ang pahinga mo. Iwasan ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-abuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain ito ang kalusugan mo at ubusin ang naipon mong pera. Magpatingin ka sa doktor kapag lumalala na ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Makakatulong rin kung ikay magtakda ng prioridad. Basahin natin ang Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahahalagang bagay. Ang ibig sabihin nito ay pag-isipan mo mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o kung alin ang hindi na kailangang gawin. Paano mo ba ginagamit ang oras mo? Pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Huwag mong kalimutang humingi ng tulong. Basahin natin ang Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Kaya makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo
O makahanap pa nga kayong dalawa ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya't huwag kang mahiyang humingi ng tulong. At syempre, huwag nating pabayaan ang ating kaugnayan sa Diyos. Basahin natin ang Mateo 5:3. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang pagkain, pananamit at tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos na ihagis sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Magbasa ka ng mga publikasyon o manood ka ng mga makabuluhang video na tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos. Ang mga prinsipyong tinalakay sa video ito ay mula sa Biblia na isinulat para matulungan tayong mapalapit sa Diyos. Binibigyan din tayo ng Biblia ng karunungan at kakayahang mag-isip. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng panandaliang kagalakan at pangmatagalang kaligayahan. Ang halimbawa ng panandaliang kagalakan, yun bang naghahabol ka ng mga bagay. Bakit? Kapag kasi nawala ang mga bagay na yon, hindi ka na rin masaya. Kaya sa video ito, tutuklasin natin ang 11 simpleng paraan upang ma-boost ang happiness natin. Number 1, maging mapagpasalamat. Magandang halimbawa natin dito na mapupulutan natin ng aral ay ang tungkol sa mga kitongin. Inilalahad ng Biblia na nakasalubong ni Jesus ang 10 lalaki na may nakapandidiring sakit na ketong. Tinawag ng 10 lalaking yun si Jesus para pagalingin sila. Ang iniutos ni Jesus, magpakita kayo sa mga saserdote. Sinunod ng mga kitongin ang utos ni Jesus at habang sila'y paparoon, kanilang nakita at nadamang gumaling sila. Siyam sa pinagaling na kitongin ang nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit ang isang kitongin ay bumalik upang hanapin si Jesus. At nang matagpuan si Jesus, siya ay sumubsob sa kanyang paanan. Ano pat nagpasalamat sa kanya. Bilang sagot ay sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang napagaling? Nasaan ang 9 na iba pa? Wala na bang ibang bumalik para pumuri sa Diyos bukod sa taong ito na ibang lahi? Nakuha natin ang punto na may malaking pagkakataon upang gawin yon. Pero bakit hindi natin masabi? Napansin mo ba nung nagsabi ka ng salamat sa tao? Anong naramdaman mo nung sinabi mo yon? Siyempre masarap sa pakiramdam. Gratitude is a powerful emotion that can significantly elevate your levels of happiness. Ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Number 2, huwag kang maghabol ng mga bagay. Alam mo, the more na naghabol ka ng mga material na bagay, the more na maging miserable ang buhay mo. Bakit? Lagi akong naghangad ng mas marami pa. Pero nung nakuha ko ang mga bagay na yon, masaya naman ako. Pero sa panandalian lang. Tapos iba na naman ang hinahangad ko. Pero alam mo ang mas magandang gawin para sumaya ka? Dapat experience ang ipasok mo sa ulo mo. Halimbawa, naghahangad ka ng maraming bagay. Huwag kang mag-focus sa mga bagay. Mag-focus ka sa mga ginagawa mo na may hatid na aral sa buhay mo. Dahil sa paghahabol mo sa mga bagay, marami kang matutunan sa buhay. Pwede rin mag-travel ka para the best na experience. Kasi ang mga bagay ay madaling maluluma, masisira, at mawawala. Pero ang experience, hindi yan malilimutan. Maging isang mahusay na guro pa yon sa buhay mo. Number 3, mag-exercise ka. Kung ang ehersisyo ay tableta, ito na siguro ang pinakamadalas iresetang gamot sa mundo. Sa lahat ng bagay na makabubuti sa ating kalusugan, isa ang ehersisyo sa talagang kapaki-pakinabang. Alam naman natin, di ba, na kapag healthy tayo, masaya tayo. Sino ba naman ang matutuwa kapag may sakit tayo? Di ba? Kung tayo ay aktibo, magiging mas maligaya, masigla, at produktibo tayo. Magiging mas malinaw rin ang ating isip. Kung sasabayan pa ito ng tamang pagkain, makukontrolin natin ang ating timbang. Hindi naman kailangang sobra-sobra ang ehersisyo para maging epektibo. Ang regular at katamtamang ehersisyo, mga ilang beses bawat linggo, ay makatutulong ng malaki. Sa katunayan, nakakatulong ang ehersisyo
na mabawasan ang depresyon at anxiety. Ang ehersisyo ay kapaki-pakinabang sa lahat, anuman ang kanilang edad. Malaking bagay na kung maglalakad ka, sa halip na sumakay kung malapit lang naman ang pupuntahan mo. Naaawa nga ako ngayon sa mga bata eh. Palaging hawak nila ang cellphone. Hindi na sila physically active. Hindi na sila tulad natin noon na palaging naglalaro sa labas. Pero kung may edad ka na o may sakit ka at hindi ka sanay mag-ehersisyo, kumonsulta ka muna sa doktor. Makatutulong kasi ang pag-ehersisyo kahit sa mga may edad para mapanatili ang iyong bone mass at ang lakas ng iyong kalamnan. Number 4, maging kontento. Tandaan mo, isa lamang proteksyon ang pera. Kailangan natin ang pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Dahil ang sakim ay walang kasiyahan. Mag-provide tayo sa pamilya natin sa material na paraan. Ngunit hindi ito ang dapat na maging pangunahing tunguhin sa buhay. Dapat na mauna ang espiritual na mga bagay. Binababalaan tayo ng salita ng Diyos na ang paghahabol sa mga kayamanan ay maaaring magdulot ng espiritual na kapahamakan. Nagpapayo ang Biblia dahil wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas. Kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Hindi ito nangangahulugan na ang mga tao ay hinihilingan na sadyang mamuhay sa kahirapan. Ngunit tinutulungan tayo ng Diyos na makita kung ano talaga ang material ng mga pangangailangan. Pagkain, damit, at tirahan. Kung taglay natin ang mga kinakailangan sa buhay, hindi tayo dapat maghabol ng walang katapusan sa mas mataas na pabantayan ng pamumuhay. Kapag nag-iisip ka na bumili ng isang bagay o tumanggap ng karagdagang trabaho, makabubuting tanungin muna ang iyong sarili. Talaga bang kailangan ko ito? Kung hindi mo kailangan, huwag mo nang bilhin. Number 5, huwag kang mag-focus sa mga problema. Sa araw na ito, December 11, 2023, medyo nasaktan ako sa pangyayaring nahack ang Facebook page ko. Problema na yon kasi may earnings ako doon na hindi ko makuha at monetize rin ang page na yon. Pero nagre-record pa rin ako ngayon dahil ayoko mag-focus sa problema. Ina-apply ko ang sinabi sa Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Ang pagiging masaya ay makakatulong para makayanan ang problema. Kapag kasi palaging problema ang nasa isip mo, magkakasakit ka. At paano ka magiging masaya kung may sakit ka? Kung magpo-focus tayo sa mga problema, laging pangit ang araw natin. Ayoko munang isipin kung maibabalik ko pa ba ang page ko o hindi. Ang lagi kong pinagpukusan ay buhay pa ako. Marami pa akong magagawa. Kapag kasi hindi natin maalis-alis ang pag-aalala, kapag palagi nating iniisip ang problema, naiisip natin ang mas malalang sitwasyon. Kaya wag na nating dagdagan ang ating alalahanin. Wag na muna nating alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari at baka hindi naman mangyari. Sayang lang ang buhay. Number 6, magpakita ka ng kabaitan. Alam mo, talagang nakapagpapatibay at nakaaaliw ang isang gawa ng kabaitan. Kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Marami ng masasamang tao ngayon. Huwag na tayong dumagdag. At isa pa, parang bumirang ang kabaitan eh. Kapag mabait tayo sa iba, natutuwa sila. Kapag nakita nating natutuwa sila, sobra tayong natutuwa. It's a beautiful cycle of positivity. Ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at paggalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatya. Higit pa riyan, ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos na dapat linangin natin. Number 7, tanggapin mong hindi ka perpekto. Paano ka sasaya kung palagi kang nagpapaka-perpekto? Alam ko ang feeling nito kasi perfectionist ako noon eh. Ayoko magkamali. Magagalit ako sa sarili ko kapag may palpak akong nagawa. Kahit maliit lang yon. Gusto ko kasi na perfect ang resulta ng lahat ng ginagawa ko. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Na-stress lang ako. Kaya tanggapin natin na walang perpektong tao sa mundo. Kasali ka na dun. Kapag tanggap mo na hindi ka perpekto, mas lalo mong mamahalin ang sarili mo. At mas lalo kang sasaya. Ayos lang kung magkakamali ka. Ayos lang na may kapintasan ka. Ayos lang kung wala ka pang alam. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Di ba sabi ko kanina na ayos lang magkamali? Pero hindi yung pagkakamali na paulit-ulit. Lalo na kung ang pagkakamali ay mga seryosong bagay tulad ng drug addiction, weak moral character, cruelty. Hindi pwedeng tanggapin na lang yan dahil masamang gawa yan. Pero pwedeng labanan kasi kung wala kang ginagawa para maitama ang pagkakamali mo, ikaw na ang may kasalanan. Marami kasing mga tao na ginamit ang salitang
Embrace your imperfections para pagtakpan ang seryosong pagkakamali nila. Number 8, dapat may layunin ka. Ang bilis ng oras. Sayang kung wala kang ginagawa. Kung may purpose ka sa buhay, ang sarap gumising. Masarap gawin ang trabaho dahil excited tayong makita ang bunga ng ating pinaghirapan. Having a purpose is essential for personal growth and fulfillment. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng direksyon ang buhay at may kahulugan ang buhay. Nangangahulugan ito ng pag-alam kung ano ang gusto mong makamit at kung bakit ito mahalaga sa'yo. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong may layunin ay mas masaya, mas matatag, at mas matagumpay kaysa sa mga taong walang layunin sa buhay. Number 9, mahalin mo ang iyong sarili. Pero dapat na wasto lang at ibigin natin ang ating sarili sa makatwirang antas. Kasama rito ang pangangalaga sa sarili, paggalang sa sarili, at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili. Palagi kong sinasabi sa mga videos ko na lahat ng sobra ay masama. Kapag sobra mong minahalang yung sarili, magiging makasarili ka na niyan. Dapat ilagay natin sa tamang lugar ang pag-ibig sa sarili. Sa totoo lang, napakahirap mahalin ang ibang tao kung hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo. Halimbawa, bad mood ka. Siyempre, wala kang ganang makipag-usap sa iba. Ganyan din ang self-love. May maibabahagi kang pag-ibig dahil pag-ibig ang laman ng puso mo. Pero siyempre, huwag mong kalimutan na unahing ibigin ang Diyos. Number 10, huwag kang mainggit. Ang inggit ay ang sakit o hinanakit na nadarama ng isa sa nakikitang kalamangan ng iba, kasabay ng pagnanasang sana'y ganoon din siya. Ang inggit ay nakaapekto sa buhay ng isa at nag-aalis ng kaligayahan. Mahalagang makita ang masamang nagagawa ng inggit. Ang inggit ay makaapekto sa kakayahan ng isang tao na masiyahan sa mabubuting bagay at makapag-aalis ng pagpapahalaga sa maraming kaloob na dulot ng buhay. Ang ganitong tendensya harap natin ang mga problema. May kakilala nga ako na sobrang dami ng sakit. Pero sinabi niya na mamamatay lang naman daw siya sa huli, ay gamitin na lang daw niya ang mga natitirang araw para magsaya. Hindi niya pinatatagal ang paghihina ng loob. Naaawa rin naman ako sa kanya. Pero tama siya, di ba? Maikli lang ang buhay. Kaya gamitin lang natin ang natitirang araw para mag-focus sa kaligayahan. Alisin natin sa isip natin ang negatibo. At pasalamatan natin ang Diyos sa mga bagay na nagagawa pa natin. Lalo na para sa iba. Natutuhan kong mahalin at aliwin ang mga may sakit. Sa totoo lang, kapag inaaliw ko ang iba, nalilimutan ko ang sarili kong problema. Napaka-inspiring ang sinabi ng Santiago 1:12.